Mga kapuso, isang linggo na lang, balik eskwela na. Ang presyo ng school supplies sa Divisoria, tumaas na. Kaya ang ilang magulang, tingin-tingin muna ng paninda bago mamili. Balitang hatid ni Nico Wahe. Isang linggo bago ang pasukan, hanggang tingin pa rin ng school supplies si Marisa. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya nakabibili para sa kanyang 3 mga anak na nag-aaral. Hindi pa kasi wala pang budget. Ay bakit po? Isang linggo na lang bago magpasukan. Wala pang budget, nag-iipon pang pambili. Pero sabi niya, sisiguraduhin niyang bago magpasukan, mabibili na niya ang mga kailangan ng kanyang mga anak. Si Aling Elizabeth, bag ang hanap para sa 2 apo, pero napapalook away kapag nakikita ang presyo ng mga bag. Mahal. Ano bang budget natin para sa bag? 200 lang. 200 lang. Ano yung mga nakita po natin? 380, 300. May ilang batang Divisoria kaming nakasalubong na bag din ang problema. Wala lang po sa akin bag. Bag? Yung bag po namin luma na. Sa tindahang ito, naglalaro sa 300 to 550 pesos ang mga bag. Pang grade school at pang high school na yan. Medyo mas mabili naman na raw ito ngayon kaysa nung nakaraan linggo. Okay na ngayon, medyo okay na kasi malapit na ang pasukan. Noong mga nakaraan, matumal pa. Medyo, alam mo naman tayo, pag last 2 minutes na, saka na nagbibilihan. Binalikan naman namin ang tindahang ito na nakapanayam namin noong unang linggo ng Agosto. May pagbabago naman daw sa bentahan. Medyo may mga bumibili na po kasi nag-start na po yung pasukan last week, tapos this week, tapos next week po. Pero may ilang gamit daw na mas nagmahal ang presyo kumpara noong huli naming punta rito. Gaya ng crayons na 8 pieces na 40 pesos lang noong huling punta namin. Ngayon, 50 pesos na. Ang lapis na 10 pesos ang isa, 12 na ngayon. Pero bukod dyan, wala pa naman daw nagbago sa presyo ng iba pang gamit pang eskwela. Sa puhunan po talaga. Siguro sa tawag dito, demand, opo. Bagong stock na rin daw kasi ang mga nabanggit na gamit na nagtaas ang presyo. Kung pagbabasehan naman ang inilabas ng DTI na suggested retail prices ng school supplies, pasok naman ang mga presyo sa mga tindahang napuntahan namin. Gaya ng notebook, lapis, ballpen, pad paper, pantasa, pambura, crayons, ruler at iba pa mga gamit pang eskwela. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa hirap ng buhay ngayon, diskarte na lang talaga sa pagpapaaral ng mga anak. Pati sa mga baon, inflation is real na rin nga ba? Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ilang tulog na lang pasokan na uli. Ang problema ni Donalyn, kulang pang school supplies ng kanyang 4 na anak. Meron mang binigay na supplies ang barangay, hinihintay raw nila ang galing sa LGU. Bukod sa inaalalang gamit pang eskwela, inaalala rin ni Donalyn ang magiging pabaon ng mga bata. Tig 100 pesos ang baon ng 2 anak niya sa high school, ang 2 anak naman niya sa grade school, tig 20 pesos. Suma total 240 pesos kada araw. Kulang daw para sa 26,000 pesos na buwan ng sahod ng kanyang mister. Nabubuhay po kami sa bayad utang, ma'am. Pag sahod, binabayaran ko po yung mga nauutang ko, tapos mangungutang ulit. Kasi nagre-rent po kami ng bahay, ma'am. Yung bigas, ramdam namin kasi dati nakakabili pa kami ng mga 5 kilo, ngayon tig 1 kilo na lang. Si Denise Antonio naman, magpa-first year college sa pasukan sa kursong Information Technology. 250 pesos daw ang baon niya araw-araw, kasama na ang pamasahe mula Batasan Hills, Quezon City, patungong eskwelahan sa Cainta, Rizal. Pero ngayon pa lang, problemado na ang mga magulang niya kung maigagapang nila ang pag-aaral ni Denise sa kinikita na ama niyang driver. Makakasave pa po siya kasi matipid naman po siya sa pang-araw-araw din niyang bayarin. Kaya plano ni Denise na mag-working student. Pandagdag po sa baon kapag po kinapos po si mama or kapag po may mga babayaran po na bill si mama, pwede ko din po bigyan siya. Si Denise daw ang tinuturing na pag-asa ng kanyang pamilya, kaya pinanghahawakan daw niya ang pangarap na makaahon sa buhay balang araw. Pinipilit ko pong mag-aral ng mag-aral para matupad ko po yung pangarap ko. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Para raw mapanatiling malinis sa mga classroom, pinag-utos ng DepEd na tanggalin ang mga nakapaskil na hindi naman kailangan. Balitang hatid ni Bon Aquino. Todo paghahanda na sa pasukan ng Jose P. Rizal Elementary School sa Maynila. May pagpipintura na. Pero sa mga silid, ibang klaseng paglilinis ang ginagawa. Ang mga artwork at decor na dati nang nakadisplay, pinagbabaklas na. Pati ang paalala kontra COVID-19 tinanggal. Kahit sa mga classroom ng kinder, tinatanggal na ang mga decor. Wala na ring mga nakasabit na tarpaulin at posters sa paligid ng classrooms at gusali. Mas magiging maaliwalas, mas magiging maluwag po ang silid-aralan. Nasa pagtuturo lang po ng mga guro yun, sa tamang pagtuturo ng guro para po ma-pick up po ng mga bata yung mga lessons everyday. Ituturo din naman namin iyon at naibibigay din namin yun sa mga bata kapag kami ay nagkakaroon ng talakayan. Kung maluwag siya, maiiwasan din yung mga lamok, ganyan. Kapag konti lang yung nakalagay sa amin, silid-aralan. Ginagawa ang mga ito alinsunod sa DepEd Order No. 21 Series of 2023. Nakasaad na kailangang tiyaking malinis at walang unnecessary artwork, decorations, tarpaulin at posters ang school grounds, classrooms at mga pader nito at mga school facilities. Para sa child clinical psychologist na si Dr. Ana Tuazon, mainam na mayroon pa ring mga display o posters sa loob ng classrooms na akma sa pinag-aaralan ng mga bata. Kung completely walang laman ang ating mga walls sa classroom, sobrang understimulated naman. And especially na public school setting, di ba? Parang it's very important that kids are stimulated. Iba rin anya dapat ang patakaran sa kindergarten, elementary at high school. Anya, base sa pag-aaral, kapag pinapaskil sa classroom ang mga artwork o achievement ng mga estudyante, nakakaengganyo raw ito sa kanila. Kailangan welcoming, lively, engaging, ang important related sa lesson. So kung nag-alphabet sila, di ba? Bagay na may alphabet sa ating classrooms. Pwede mo siya itimpla and pwede mo siyang i-change seasonally. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumusta naman kaya ang paghahanda ng ilang eskwelahan sa Bulacan na binaha nitong mga nagdaang bagyo? Alamin sa balitang hatid ni Jonathan Andal. Kulay lumot na ang baha na 3 linggo nang bumababad sa Doña Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Pero nilusong pa rin ng mga guro, magulang at estudyante na nagbrigada eskwela. Kinuskus ang mga pader, sinabon ang mga mesa at silya, dinampot ang mga basang libro at gamit sa classroom, saka hinakot ng kartilya at pinaanod din sa bangka. Ito yung mga nabahang libro. Hindi na raw ito mapapakinabangan kasi talagang basang-basa na tsaka mabaho pa. Tapos, yung mga nabasang module at iba pang materials, nandito naman. Tingnan nyo, talagang hindi na mapapakinabangan to kasi durug-durug na mismo yung mga module. Sabi ng Department of Education o DepEd, meron silang buffer stocks ng pamalit na libro na hihingin sa kanila ng Bulacan School Division Office kapag natapos na ang inventaryo nito sa mga pangangailangan ng mga binahang eskwelahan doon. Para naman sa mga module na kapag emergency procurement na ang Bulacan at madideliver na sa Biyernes. Sa mga paaralan na baha pa rin, pwede raw mag-blended learning ang mga estudyante. Nag-aayos na si Teacher Evelyn ng module na ipamamahagi sa Martes. Posible raw mag-shifting o maghati ng oras sa classroom ang mga estudyante sa kanilang school, lalo't 7 lang sa 25 nilang classroom ang hindi binaha. Mga 2 weeks pa po ang hihintayin. Yung heat ng sana lang yung makakapagpahupa ng baha na yan. Naghahanda naman ng pumasok ang grade 4 na si Christina. Ang problema, tinangay ng baha ang 3 niyang uniform, kaya 2 na lang ang pagsasalit-salitan niya. Lalaban na lang. Wala daw pong pera. Bili po ng blouse po. Ang pinsan niyang si Lia na grade 3 pupil, nasira ng baha ang tablet na ginagamit niya sa pag-aaral. Sana po may magbigay ng tablet po para magamit sa school. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.